Ayan. Hi, 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 hi! Kumusta po mga kababayan? Kumusta sa ating mga kasambayanan? Live na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at maayos ang inyong sitwasyon sa mang panig ng mundo, sa mang bahagi ng Pilipinas. At nandyan na po si Hans Jia. Good evening ka Eric. Losminda Cabanilla. Lani Frias. Hi po. Catherine Landendorfer. Roy Fona Gonzales. Bobby Utuhan. Good PM ka Eric. Coring Vasala. Mel Smay, Albert Bonita, Irel Matsyong, Nana Titay TV. Good evening po sa lahat. Albert Ingito. Good evening, Idol ka Eric. Go, go, go. Eden Marie Guillermo, Mel Smay. Good evening ka Eric. Isa Estrera. Magandang gabi sir. Thank you Esa. Erma Garcia. Si Roslyn Padrique. Hans Jia, maayos naman kami. Hindi maayos yung mga nag-aaway sa dahig. Sige nga, makomentaryuhan natin ng konti mamaya, no? Magandang gabi, sabi ni nakataimingid Joel Flores. Good evening ka Eric from Lang, Cotabato. Graduated from Western Institute of Technology sa La Paz. Magkalapit lang school natin na Joel, Ako naman sa West Visayas State University. Jocelyn Dalida, ang aking batchmate sa Iloilo City National High School, class of 1989. Dulina Dex, maupay nga aga from Miami, Florida. Ayan, sino pa mga nandito? Batiin muna natin Joel Adrianov. Good morning from New York ka Eric. Ayan. World War All right, Moto. Good evening ka Eric. Mga kababayan, binabati ko rin po yung kanina ay lumapit kay ka Eric at nagpaabot ng kanilang concern. Mga manggagawa po ito sa isang unit or branch ng Samsung Store. Dito lang po yan sa may EDSA. No? Malapit lang yan sa Guadalupe, Boni area. No? Mga kababayan, itong sila Emmy Preti, yun ang pangalan niya sa Facebook, si Veronica at si Joshua. I hope na makakahabol sila sa ating live stream, no? Kasi yun po ang dahilan kung bakit ang title natin po, sabi ni Hans Jia, currently nag-aaral sa YouTube ng accounting app, pero maya na yun, ka Eric muna. Thank you Hans Jia. Yeah, I'll request for your time muna, no? Mga kababayan, Leia Rios Emiliada, Boyser Bulacau, and Irel Matsyong, watching from Kawasaki, Japan, Rogelio Garcia. Kung mapapansin po ninyo, ang title na nailagay po ni Ka Eric sa ating balita at talakayan ay The Criminals Are Back on the Streets Again. Sapagkat ito po sila Emmy Preti, si Veronica at saka si Joshua. Isa lang po ang kanilang shop na pinapasukan. Ito po ay Samsung Store. Hindi ko na lang po babanggitin pero malapit lang dito sa area ng Guadalupe o yung tulay na tinatawag sa Makati. No? At nang magkausap po kami kanina ay binanggit nila na kagabi nung the other night, may isa silang kasamahang babae na tinangkang hold upin o nakawan ng 4 na kalalakihan dyan sa may Guadalupe. Ito yung tulay, no? Pag sinabi pong Guadalupe, 24 hours po yan ay matao sapagkat yan ay sentro na barangay ng Makati na nakadikit sa EDSA, pati po sa office ng MMDA. I think the barangay there is Guadalupe Nuevo. At kapag pumupunta ako noon sa SMNI, sa building po ng sa SMNI News Network, dinadaanan ko po itong Guadalupe.
at may station ng MRT dyan. At the same time, may police outpost po dyan sa sentro mismo ng market ng Guadalupe. Subalit, kagabi daw, mga around 9:30 to 10 o'clock, nang umuwi na sila, itong kasamahan nila Emmy Preti, ni Veronica at ni Joshua, ay pinalibutan po siya ng 4 na lalaki at tinangkang hold upin. Subalit sa bilis ng kanyang reaksyon, bigla siyang tumawid sa gitna ng EDSA, patawid sa kabila, kaya naputol po yung pagtatangka ng mga hold-uppers at hindi nakahabol dahil grabe na ang salinsinan ng mga sasakyan. Mabuti po at mabilis ang kanyang reaksyon dahil naka-adrenaline rush pa po siya. No? Bakit ko po ito binabanggit? Kasi yon pala ay pangatlong insidente na ng hold-up dyan sa Guadalupe. So saan ngayon ang ipinagmamayabang ni Marcos Jr. at nila Nicolas Torre, si General Diwata Torre, na pa-demonstration pa sila ng tinatawag nilang 5-minute o 3-minute response. Ito, kagabi lang nangyari sa isa sa pinakamataong lugar ng area ng Makati along EDSA pa, mga kababayan, itong Guadalupe, pag-akyat mo EDSA na, tinangkang hold upin po itong babae na empleyada o manggagawa sa isang store ng Samsung. Dito lang po sa area near Guadalupe, Boni area actually. So, ano po ang ipinapakita nito? At ako po, nasaksihan ko ang mga balita dito within Makati, which is a business district, even sa BGC, na parang Manhattan na kung sa New York, yung Bonifacio Global City po, ay mayroon na ring 2 insidente ng pang-hold up. At even dyan sa may Salcedo Street ng Makati, na nakadugnog lang po ito sa isang sa Roas Avenue ng Makati. So malinaw po na nawala na ang mga fear factor sa mga masasama na mga elemento ng lipunan. Hindi po kagaya noon sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte again. We hate to compare but we cannot avoid to compare. Kasi yan po ang totoo. Ang natatakot noon sa gobyerno at sa ating mga otoridad, lalo na po sa law enforcement forces natin, mga kababayan, ang mga kriminal, nagtatago, ang mga magnanakaw, akyat bahay, rapist, nagbebenta ng droga, at pati na po ang mga nagbebenta ng nag-human trafficking, at mga hold-uppers, snatchers. Lahat ng ito po in a matter of 6 months, na una pa lang na umupo si Pangulong Duterte noong 2016, umabot po sa almost 68% ng mga index crime ang bumagsak in the first 6 months ni Pangulong Duterte nang umupo siya bilang Pangulo noong 2016. 68% is a very high na statistics na bumagsak ang index crime. Pag sinabi pong index crime, ito po yung mga crimes against persons and against properties. Kagaya ng pang-hold up, akyat bahay, at mga physical injuries o kaya mga kagaya ng mga krimen na kadalasan ay nangyayari po sa mga kalsada o lansangan. So why do we have to take up this kind of topic? Para kay Ka-Eric po, hindi isolated ang insidente na iniulat ng mga manggagawa ng isang Samsung store na kinausap ako kanina. Sabi ko, makikinig kayo kung makakahabol pa kayo kasi naka-duty pa sila hanggang 9 o'clock. Kung hindi, i-replay nyo na lang at tatalakayin ko yan. Na ang title ko ay Criminals Are Back Again on the Streets. Which exactly yun ang ginawa ko, mga kababayan. Hindi po mamamayagpag at magiging malakas ang loob nito ng mga magnanakaw at mga masasama ang loob ng mga kriminal at walang pakundangan at pagrespeto sa mga mamamayan kung malakas po ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas. Ingat ka palagi, Ka-Eric. Keep up the good work always. So binibring up natin ito to call out General Diwata Torres. No? General Diwata Torre at mga pamunuan ng Philippine National Police. Anong nangyari po sa sinasabi ninyong 3-minute or 5-minute response?
Sentro po itong barangay at lugar ng Guadalupe. At ito po ay hindi nawawala ng mga tao na nabubuhay po sa pagtitinda sa bangketa at paligid po ng barangay na ito na nakanugnog sa EDSA. Mantakin mo na nakanugnog na sa EDSA. So kung hindi po malakas ang loob at diskarte noong manggagawang babae ng Samsung store na malapit lang sa isang mall sa Bonnie Avenue at kanugnog lang po ng Guadalupe, Makati, ay baka tudas na siya. And mantakin mo, ang sinabi mismo ng mga tao doon na nakapag-react later at natulungan siyang makaiskapo sa mga hold-uppers habang tumataka sa mga hold-uppers at walang responde ang mga pulis, in just a matter of 2 weeks, 3 hold-up incidents po ang nangyari sa lugar ng Guadalupe. And in Makati alone, may mga kidnap or ransom na nagaganap at may mga lantarang paggamit ng karahasan at pagpapakalat ng krimen na kahit ano pa ang sabihin ni Marcos at ng mga tauhan niya at alipores sa Philippine National Police, hindi po maipagkakaila na muling lumakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng masamang hakbang at mga mararahas na mga aksyon laban sa mamamayan na binibiktima nila. And that is the reason why we cannot help but compare na sa panahon ni Pangulong Duterte, 3 days pa lang siyang naka-assume bilang Pangulo ng Bansa, true to his words, ay kaagad po niyang pinatigil at nilansag ang sindikato ng tanim or laglag bala sa mga airport, lalo na sa Ninoy Aquino International Airport. At hindi na po bumalik sa loob ng 6 na taon na nanungkulan, si Pangulong Duterte hindi po nakabalik ang laglag bala or tanim bala. Ma'am Sinaida Lee, ang kapatid po ng mga kambal na si Ma'am Emmy at si Ma'am Linda na nasa Vienna, Austria. So ano po ang implikasyon nito ng ating sinasabi that criminals are back on the streets again? Ang ibig sabihin po niyan, ang public safety and public order ng ating bansa na nakikita at nararamdaman po yan ng mga mamamayan at nakamasid po ang iba pang mga bansa, ay talagang lugmok po ang ating kapanatagan ng ating palibot. Mantakin nyo dyan sa may Pasay, sa Japanese restaurant, no? I think that was only 8 p.m., maaga pa po yan, pinasok ang isang Japanese sushi restaurant at pinag-hold up, pinagnakawan po ang mga foreign mga turista yon, mga foreign nationals na mga customer ng naturang sushi restaurant at hindi po nakapalag at nakaresponde ang mga pulis. Mantakin mo, nakakakuha sa CCTV camera. Yan ay hindi po natin nasasaksihan at hindi po natin makikita yan sa panahon po ng pag-unang buwan na 6 na buwan pa lang pumasok si Pangulong Duterte. Ma'am Sinaida Lee, thank you po sa greetings ninyo, and Susan Bualan, and si Hans Jia na nakikinig, si Alexander Alcantara watching from Cainta, Heidi Ching, ka Eric, good evening, si G. Betty, bakit nag-resign bigla si NBI Director, no? So pag-usapan natin yan maya-maya. Ito po ang nakikita ni ka Eric. When there is no serious and sustained real law enforcement on the basis of the rule of law at strong political will ng liderato nasyonal at lokal ng ating mga gobyerno, ang mamamayagpag po ay ang mga kriminal at ang mga may masasama ang loob na ang layunin po ay gumawa ng masama sa ating kapwa na mga kababayang Pilipino. Exactly na nang mawala po si Pangulong Duterte sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa, wala pa po ng 6 na buwan si Marcos Jr. ay nanumbalik na po ang malaganap na bentahan ng droga. Mga sindikato na lumabas na po sa kulungan, nag-plea bargain, at ngayon po nag-ooperate na naman sila. Yan ang katotohanan kung bakit in the absence of fear among criminals, ang gobyerno na nagkukunwaring ayaw niya nang may namamatay daw ng mga suspects or criminals, ito ngayon na nakikita natin. Mas lalong lumakas ang loob at mas lalo pong naging malaganap ang mga
pangyayari ng karahasan at krimen dahil muling nanumbalik sa kalsada o sa mga lansangan ang mga kriminal. The way na ito po sila ay dinurog na at halos hindi na to sila maramdaman sa ating lipunan ng panahon po ng kasagsagan ng pagiging Pangulo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakahina na overpower pa ng asawa niya. Nakakasuka ang pamamahala ng administrasyong ito, sabi ni Chika in Holland. Marda Daza, good evening ka Eric, watching from Tacloban. Okay? So sana po ay mapansin o makapaabot po tayo ng ganitong mensahe na seryosohin po ng mga pulis ang mga naiulat na dyan sa Guadalupe, area ng Makati, even sa BGC, sa Bonifacio Global City, and even doon sa may Salcedo Street. Marami po ang ito'y Makati pa lang ha, and Makati is the center of business and commerce and financial transaction sa buong bansa. Subalit, makikita ninyo hindi maganda po ang public safety ng ating bansa ngayon. Good evening ka Eric from Florida. Uwi ka na pala sa Pinas. God bless you. Inday 32 Nopio. Ayan. So puntahan po natin itong pangalawa na gusto nang nagtanong kanina yung ating netizen ng ating kasama dito sa discussion. Sabi niya, ka Eric, bakit nag-resign bigla ang NBI director ni Marcos Jr. na si retired RTC Judge Jaime Santiago? At ang banggit po ni Jaime Santiago, ni Director Jaime Santiago, ay hindi na niya kaya pang tiisin at palagpasin ang paninira sa kanyang pagkatao na nagaganap, hindi niya pinangalanan, either it is directly in the office of the NBI or sa pagitan po ng NBI na pamunuan niya at ng opisina ni DOJ Secretary Boying Rimulya. One thing is clear na may nagmamaniobra. May gumagapang na gustong kuhanin po ang pwesto ni retired Judge Jaime Santiago na maging NBI Director. At alam natin po na ang Department of Justice ay ang may direktang supervisory power sa NBI. Kung kaya hindi rin po katakataka at hindi rin po malayong posibilidad na ang hidwaan at banggaan po ni resigned NBI Director si Judge or dating Judge na Jaime Santiago, mga kababayan, pwedeng ito ay nakaugat sa hindi magandang relasyon sa pagitan po ng NBI, lalo na ni Director Santiago, at ng supervising unit sa NBI, which is the Department of Justice, na pinamumunuan naman po ni Boying Rimulya. Wala na pong pakialam si BBM sa nakakadismaya na talaga tayo, sabi ni Cathy Javier Evelentan. So, pero sa akin, ang bottom line po nitong resignation ni the NBI Director Santiago ay power play. Ginagapang po at pilit na tinatanggal sa pagka-NBI Director si retired Judge Santiago, sapagkat may mga possibility na gagamitin ng NBI para po sa mga political operations na hindi dapat masangkot ang NBI sa panghaharas at panggigipit sa mga Duterte allies and Duterte political camp. No? Isa siguro yan sa gustong ipinapagawa kay NBI Director Jaime Santiago. Na tinutulan niya, no? Kasi yun ang nakikuha natin na may mga impormasyon na gagamitin po ang DOJ, ang NBI sa pamamagitan ng DOJ para po gipitin at ipitin ang mga political opposition to the point na sila po ay gawan ng mga kaso at mapalabasan sila ng mga search warrant o pati ng warrant of arrest. Hindi po masikmura ni NBI Director Santiago na ganun po ang sitwasyon, na dinidiktahan siya at lumalabas na ginagamit ang NBI ng grupo nila Marcos sa True Moldes para maging political persecutors.
laban po doon sa mga sincero at hindi naman konektado sa CPP, NPA, NDF na mga kritiko ng gobyerno kagaya ni Ka Eric. So ang ginagawa ng NBI, itinutulak sila, no? Chika and Holland. Inuumpisahan na nila ang mga Davao Airport ko na may trafficking. Si Bonjing din ang utak ng walang hiya na ito. Nagalit na si Chika and Holland. So ang pagtingin ko po, may power play at may pressure po galing sa inner circle ni Marcos. That includes sila Remulla, yung magkapatid na Remulla, or si John Vic Remulla ng DILG at si Boying Remulla ng DOJ. Ay nakikipagsabwatan po ito sa mga komunista at mga teroristang grupo, lalo na po kay Martin Romualdez sa mga urban operatives para magsabotay. Rosie Balutaulo, good evening Ka Eric. Kaya hindi katakataka po na na-pressure at nagkaroon ng power play sa pamumuno ni Director ng NBI, Jaime Santiago, kung kaya iniintriga siya. At kung kaya po ginagamitan siya ng panunulsol at mga hindi kanais-nais po na mga akusasyon na according sa kanya ay nasisira at pilit na tinatapala ng ng putik ang kanyang pagkatao at ang kanyang dangal bilang isang lingkod bayan. No? Papalitan si Santiago kasi gagamitin ng NBI. Talaga nga, malaking issue yan kung ang NBI po ay gagamitin para instrumento sa mga kalokohan at katarantaduhan po nila Martin Romualdez na gamitin po ang mga law enforcement agencies po upang magkaroon po ng mga ganitong kalagayan na gagamitin sa political operations. Ayan. So nagpapakita po that the power play and the dirty political operations of the government sa pangunguna ni Marcos at nila Martin Romualdez, yan po ang dahilan kung bakit umalis po, no? At nag-resign na ang kanyang NBI director subject to the appointment or designation of a new bureau head. No? So, nakatenga pa sa ngayon, nakatenga pa po si Jaime Santiago, but as soon as Marcos will appoint a substitute para sa kanya and then deemed accepted na rin at effective ang kanyang inihain na resignation. Subalit hindi po ito irrevocable resignation, mga kababayan, kundi parang courtesy resignation subject for review ng itong kanyang sinubmit sa Malacanang kung ito ba ay nagpapahayag na hindi na mapipigilan, irrevocable. Hindi naman po sinabi na irrevocable eh. Kung hindi, nag-tender na siya ng resignation. At sabi ni Ludi Bayo, watching from Kuwait, Ka Eric, depende na kay Marcos kung tatanggapin po niya ang resignation na inihain po ni NBI Director Jaime Santiago or mananatili po si NBI Director Jaime Santiago. Ayan. So, sana po ay iwasan ang pamumulitika at ang paggamit ng todo-todo sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police upang garapalan at lantaran po na sila ay gamitin na rin sa pagpapalarga ng ganitong mga plano, mga kababayan. No? Kaya ang NBI Director pumalag na hindi niya papayagan na parang dahil lamang may katunggaling politikal ang grupo ni Romualdez, no? Gusto nila hawakan ang pagnanakaw ng lahat ng ahensya ng gobyerno at mas nakakatakot banggain ang mga bangag dahil wala sa wastong katinuan ng pag-iisip. May punto ka, Eliza May Araneta. Okay. So ito naman, puntahan natin dahil maraming nagtatanong ng komentaryo, ano daw ang aking take, no? Ricky Dablo Iconar. Umayaw kayan kasi din niya matatanggap na masikmura ang mga iniutos sa kanya. That is a possibility, Ricky Dablo, na ang NBI po is being dragged down. Inihila ni Martin Romualdez at nila Marcos na pababain at pabagsakin pa dahil
may hinahabol sila na political agenda, which is to demolish and cripple and paralyze si Vice President Sara Duterte dahil matapos nilang ipinadukot at ipinatapon sa The Hague, Netherlands sa ICC na bogus si Pangulong Duterte, ay hindi rin po nawawala ang paglakas ng sentimiento ng taong bayan. Kaya, kailangan nilang gamitin itong NBI para pangharas at pang-pressure sa mga political opponents po ng gobyerno. Ayan. And by the way, speaking of mga political maneuver na ito, si Marcos Jr. po hindi nakapagpigil, no, ng kanyang pinitik sa mapang-insultong biro, pero hindi biro yata, totoo yun, nang nagpirmahan ng batas, no, yung autonomy of the judiciary sa paghawak at pagpapalago at pag-manage ng kanilang pondo, at magiging ministerial na lang po ang pag-review ng mga proposed budget na ito. Nagkaroon ng batas na pinirmahan ni Marcos, yung pagkakaroon po ng sa pagkakaroon ngayon dito sa binabanggit ko kanina na balita, no, mga kababayan, na magkakaroon ng fiscal autonomy o may judiciary autonomy pagdating sa paghawak ng kanilang mga pondo at budget ang Korte Suprema. So nagpirmahan ng batas sa Malacanang. Nag-attend sila former President Gloria Macapagal Arroyo, nag-attend din po ang mga grupo nila Martin Tambaloslos at of course ang Senado, mga senador. At nandun si Senate President Chis Escudero. Aba, hindi nakapagpigil itong kulukoy na si Bongbong Marcos. Binastos niya at pinitikan ng pangit, no, bad joke, bad taste joke ang si Senate President Chis Escudero at ang mga senador nang binanggit niya na good day to the former President Gloria Macapagal Arroyo, etc. And nandito din po ang ating mga senador na karamihan sa kanila ay gusto na rin mag-apply sa Korte Suprema. Tapos patawa, ngising aso siya, no? Ibig sabihin po, interested si Marcos Jr. na sana ay humakbang ang Senado ng kapareho po sa hakbang ng House of Representatives upang tuluyan ng mapawala ang mga mandato ni Vice President Sara Duterte sakali pong ito ay nagkaroon ng trial. So, masakit po yun, ay nandito rin po ang ating mga senador sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero na ang karamihan sa kanila ay gusto na rin mag-apply sa pagka-hukom sa Korte Suprema. No, kabastusan po yun, kapareho ng kanilang bata-bata na bastos din at walang hiya ang tawag ni Senator Marcoleta dito kay Vice Ganda. Pikon si Marcos, no? Dahil hindi po nagtagumpay ang kanilang maitim na balak, mga kababayan, natanggalan po ng mandato na ibinigay ng 30 million Filipino voters si Vice President Sara Duterte. Lahat ng galaw nila palpak, no? Bumabalik sa kanila at nagsusurvive pa rin po ang mga Duterte sa kanila in spite ng ginagawa po nila. Kaya ayan, ang impeachment na gimmick niya na all along si Marcos was trying to appear innocent, hindi na nakapagtiis, hindi pala siya innocente talaga. Ayan. So, puntahan natin po ang itong nagtatanong sa akin, no, paulit-ulit ko na ito nakikita na tanong. Ano daw ang take ko dyan sa kaguluhan ng mga vloggers nagkampo-kampuhan na? Kampo Maharlika Harry Roque at kampo nila dito sa grupo po ng mga nasa Hague at iba pang mga vloggers na dito naman sa kabila, no? Sa side, no? Nila Trixie, nila Joy, etc. etc. No? Mga kababayan, hindi po nakakatulong yan ang pataasan nila ng ihi at pagalingan at pagkakumpit. Sapagkat hindi po sila, hindi kami ang mahalaga sa pagsulong ng ating mga advokasya. Ang mahalaga po dito ay ang taong bayan.
So kahit anong yaw-yaw nila Maharlika dito, sumasagot din sa kabila. Bastusan na talaga mga words na ginagamit, ano? Hindi na sibilisado, no? Sa pagtingin ko po, marapat lamang na tayong mga mamamayan ay wag po masway. Wag po tayong maapektuhan ng ganyang mga gimika nila kasi ang hinahabol dyan ng mga ibang vloggers dyan, views. The more controversial ang mga nangyayari at na-i-involve ka, the more na nagkakaroon po ng interest ang mga tao na sundan ang iyong mga pag-live stream. Kaya na, good or bad man. Kaya nang nakita ko ang isang chat group kanina, sinabihan ko talaga sila at nag-repost ako doon na ang mahalaga po dito ay ang mamamayan, hindi ang mga vloggers. May kanta pa kami niyan sa NPA na ang title niya, ang mga mamamayan. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang mapagpasya. Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay ang mapagpasya. Ibig sabihin po, the decisive factor in any social mobilization or in any undertaking, hindi po kami, hindi po ang mga vloggers or politicians, kundi ang taong bayan. Kaya walang naidudulot po yung mga kampo-kampuhan, kampi-kampihan na yan, sapagkat mas pinapalala lang nila ang division among sa taong bayan. At hindi naman po mahalaga dyan, kung sino ang palamura at sino magaling sa murahan. At nakakalungkot dahil ang imbis na ang energy nila, ang lakas ng kanilang paninindigan ay dito ibaling at ituon sa totoong kalaban ng mamamayan. Nagkakaroon sila ng mga world war na hindi na po maganda at kaaya-aya. Sana wag nilang kalimutan, hindi po kami or sila ang bida. Ang bida dito ang mamamayan. Itigil na dapat nila ito sapagkat they are self-destroying ng kanilang sarili kapag ganyan po ang kanilang ginagawa. Ayan. So wala po akong kinakampihan dyan. Pero lahat sila po ay walang magpapakumbaba. Pataasan sila ng ihi sapagkat they believe they are correct. No? Yung kanilang artificial superiority, sa totoo lang, hindi sila superior, hindi kami. Ang superior ay ang mamamayan. Yan ang dapat nating pakatandaan. So yun pong take ko hindi po ang mga vloggers na nag-aaway-away, nagkampo-kampuhan, nagkampi-kampihan, nagyaw-yawan ang makapagbibigay ng pagbabago sa lipunan. No? Kundi ang taong bayan, ang mamamayan. Na minumulat natin sa tama at hindi sa intriga at chismis. Si Ka Eric, ako kontento na ako, paliit-liit lang ang mga views. It's okay. It's not about the views or the number of views. It's about the message. It's about the information na ninanais ko pong i-convey, ipaabot. Regardless kung ang nanonood sa akin, 1,000 lang, 500, 3,000, hindi po ako nakakaramdam ng anumang insecurity kasi sapagkat alam ko po kung anong kapasidad ko, alam ko rin po kung anong purpose ko. So, bagamat may income din po ang ating YouTube, pero maliit lang kung ikukumpara sa iba, hindi po ako nagko-content ng intriga, ng yaw-yawan, ng mga personal na mga atakihay. Kasi hindi po yan professional, hindi po yan nakakatulong sa pinakasentro ng layunin bakit tayo nagla-live stream, nagba-vloggers. Hindi para lamang sa sarili natin, kundi sa pagmumulat at pagpapalakas ng nation building kung saan po ang iba't ibang sektor ng ating mamamayan ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaghalubilo at makapagbigay po ng mga pananaw nila ang mamamayan. No? Hindi po mahalaga dito kung sino ang tama at mali dito sa grupo ni Harry Roque at nila Maharlika at sa kabila. No? Ang importante dito, tanggalin nila pareho mga angas at ihi ng pataasan, magpakumbaba at mag-reconcile. At huwag po mag-compete sa viewers sapagkat kung ikaw ay kinikilala at nire-respeto ng viewers, hahanapin nila po ang iyong channel, ang iyong live stream at magkakaroon ka ng tuloy-tuloy na interaction sa kanila. Kagaya po ng ginagawa ninyo. Hindi naman po tayo lahat magkakilala personal,
Pero siguro nagugustuhan nyo rin po ang proseso at ang nilalaman at ang kondukta ng ating mga talakayang bayan at balita at talakayan. Hindi po ako nagmumura, hindi ako palamura, hindi po ako nag-aatake ng mga personal. But I stick to the principles, I stick to correct analysis, I stick to the mission to empower the people. Yan lang po sanang maging reminder dyan sa dahig na mga grupo. Huwag nyo na pong pabigatin pa ang sitwasyon ng pamilya Duterte. Dahil malalaman nila at makikita nila na nag-away-away na, nagyaw-yawan at nakakahiya na po sa mamamayan at sa buong mundo mga pinagagawa ninyo dyan. ano na pong nangyari sa inyo? Kayo-kayo na lang ba? Kulang pa ba bilang kalaban si Marcos, si Romualdez at ang mga alipores nila? At kailangan po kayo ang magkatayan dyan sa may Netherlands. So, ang mga mamamayan hindi ang mga vloggers. Ang mga mamamayan hindi ang mga bagay ang mapagpasya. Yun, paninindigan po yan ni Ka Erica. Maganda rin po sana kung may panahon tayo bukas, pag-usapan natin itong panibagong expose ni Congressman Toby Chanco, kung saan po sinabutahe daw ni Martin Romualdez at ng Kongreso ang mga nararapat na mga big ticket projects na dapat pinupunduhan ay tinatanggalan ng pondo, kung kaya kumuha pa ng 60 billion pesos na illegal, no, malversation ang forma ng nangyari, nag-zero budget pa sa PhilHealth dahil po hindi natatapos o hindi masimulan ang mga priority big ticket projects ni Marcos, sapagkat ang mga pondo pagdating kina Romualdez sa tauhan niya, inililipat nila sa mga ayuda, inililipat po ang priority hindi para pag-modernize ng agriculture at iba pa, kundi ang priority nila, mga kababayan, ay ito pong mga flood control na madaling nakawin. So, ipinagpaliban po ang ganitong sitwasyon ngayon sapagkat nabubulgar kay Congressman Toby Chanco na sa loob ng 3 taon na umupo si Marcos, halos po hindi siya nakapagbuelo daw ng mga big ticket projects na malalaki, no? Dahil daw kinukulimbat at pinapakialaman ang budget proposed bill pagdating po sa House of Representatives, pagdating sa Senado at pagdating sa BICAM na yan. Subalit, mga kababayan, maganda pong binabanggit ni Congressman Toby Chanco that indeed, kapag ang Pangulo na ang inaatake daw, buong gobyerno na ang nagsasuffer. Kung nanggagaling mismo sa kapwa manggagawa sa gobyerno ang gumagawa ng hakbang para i-derail ang nation building programs at mga iba pang mga karampatang mga dapat mabuo sa pagkakaisa ng mamamayan, no? Mga kababayan. Kaya maganda po itong binabanggit ni Congressman Toby Chanco at naglakas loob siyang ma-expose kung gaano po kagarapal at kagahaman ang Kongreso nila Martin Tambaluslos, dahilan na nangungutang daw ang gobyerno taon-taon naghahanap ng revenue nang hindi bababa po sa mga 1.5 hanggang 1.7 trillion pesos na loan o mga kautangan ng Pilipinas po upang pagtakpan ang budget deficit na ito. Ayan, dahil kinukulimbat pala talaga ang pondo at inililipat sa mga unprogrammed items para madaling itago. Sana mapag-usapan po natin ito bukas sa pagbabalik po ng ating Ka Eric Celis Balita at Talakayan live stream, no? Maganda po at may dalawa pang mga expose si Congressman Ungab kung paano po kinatay-katay nila Martin Romualdez at nilang mga grupo niya ang mga budget na sinasubmit sa kanila hindi naman talaga sinusunod, no? Lalo na itong National Expenditures Program, no? Hindi po yan kinikilala sa ibang mga pagkakataon, iniikutan pa nga yan ng mga alipores na mga magnanakaw at buwetri na politiko sa House of Representatives.
Ayan. So, pag-usapan natin po bukas pagbabalik ng ating balita at talakayan. Maraming salamat po sa tumangkilik, sumuporta at patuloy na nag-promote ng ating mga videos, live stream. Ina-appreciate po ni Ka Eric yan. Ang aking habilin palagi po, huwag po ninyong kalilimutan, mga kababayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat sa sumubaybay, nakinig at nagpo-promote at nag-share at nanindigan at naniwala dahil po kayo ang inspirasyon ni Ka Eric na magpapatuloy sa ating pagsusumikap na maganda at palaging updated at matalas po ang ating diskusyon, mga kababayan, upang mapataas din ang pangpolitika at panglipunang kamalayan ng mamamayan. Muli, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, God bless you and your family as well, as we also pray na ang mga Muslim brothers and sisters natin ay sila din po maproteksyonan ni Allah. Muli, magkikita tayo mga 12 hours from now, magbabalik po ang live stream ni Ka Eric. I am signing off for a while. See you again. Mabuhay! Maraming salamat.